Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling kabanata ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Sana'y Palayain Mo Na Ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Together, kept that love alive. I can't... Maniniwala pa ba ako sa'yo? Lalo na't may anak na kayo. Hindi ba iyan ang kagustuhan mo? Ang magkaroon ng anak. Kaya, ibuhos mo na lahat ang atensyon mo sa kanila. Maniwala ka sana sa akin. Matagal na wala kaming komunikasyon. Hindi basta-basta may babalik ang tiwala ko sa'yo. Binigay ko ang lahat-lahat sa'yo. Ngunit ano ang kapalit? Ella, Umalis ka na. At kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan. Lalo na't nakanda na ang lahat para sa pag-alis ko bukas. pero... Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi mo kasi nararamdaman ang sakit na binigay mo sa akin. Ella, Kung kailan tayo magkikita, tadhana na ang bahala. Talagang makapal ang pagmumukha ng walang hiyang lalaking yan. Opo, Papa. Naniniwala ako na sa paglipas ng panahon ay makakalimutan mo rin si Rimo. Makakalimutan mo ang naging mapait na resulta ng pagmamahalan ninyo. Gagawin ko ang lahat, Papa, para makalimutan ko siya. Yan ang kailangan mong gawin, Iha. Nakapagdesisyon na ako. Hindi na niya ako mapabalikan pa. Pero huwag mo sanang isara ang puso mo sa ngalan ng pag-ibig. Hindi ko na alam. Pero parang hindi na ako iibig pa. Dahil wala namang silbi. Hindi ko rin mabibigyan ng magiging asawa ko ng anak na alam kong nais niya. Iha,
Hindi ko gusto na maulit muli ang masakit na naranasan ko. Pag-ibig kay Remo, Papa. Tama na. Wala pa akong tulog. Hindi ka na tumitigil sa pag-iyak. Tama na. Oh, Carla. Patuloy mo mapatigil yung anak mo. Oo nga po. Kunin nyo na nga muna. Pakibantay nga. Sige. Wala pa akong tulog. Ay, Matulog ka na, apo ko. Ay, gusto pa lang niya ang makantahan. pakibantay nyo nga po sandali, Nay. Tulog muna ako. Sige. Matulog ka na. Tsaka ako na lang patulugin si baby sa duyan mamaya. Sino kayo naman yung darating? Ikaw? Pwede bang pumasok? Oo pala. May dala ko para sa inyo ng anak natin. Sinong may sabing kailangan mong magdala ng kung ano-ano? Responsibilidad kong magbigay ng sustento sa bata, Carla. Paumanhin. Parang awa mo na. Tigilan mo na kami. Huwag ka nang manggulo pa. Pero Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Palayain mo na ako ng lubusan. ngunit may anak tayo. Kailangang lumapit ako sa inyo. Paumanhin, At Remo. Ngunit hindi mo na siya anak sapagkat may iba na siyang ama at hindi mo apelyedo ang ginamit ko para sa kanya. Ano? Ulitin ko. May kapalit ka na sa puso ko. Isang lalaki na kaya akong tanggapin at panindigan. Kung ano man ang nakaraan, wala sa kanya yun. Wala din siyang ibang responsibilidad sa buhay. Hindi pwedeng may ibang magmahal sa'yo, Carla. Wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Pero sinabi mo, di ba, na mahal mo ako? Oo. Mahal kita. At alam kong alam mo yan. Okay. Kung ganon, kung talagang mahal mo ako, kailangang ibigay mo sa akin kung ano ang makakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Huwag mo na sana akong pigilan na magmahal ng iba. At kung mahal mo ako, palayain mo na ako. Carla, At higit sa lahat, huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. parang pinatay mo na ako sa sinabi mong yan. Pakialam ko. Paumanhin na, Remo. Hindi pwedeng mangyari ang sinasabi mo. Lalo na't hindi ka malaya. At sa huling pagkakataon, sasabihin ko sa'yo, balikan mo ang asawa mo. Ibalik mo ang dati niyong relasyon. Kung magagawa mo yan, magiging masaya rin ako. Ba't mo ako tinalikuran, Ella? Nasaan ang pangako mong walang hiwalayan? Girl, I need you. I need your love. Alam kong nagsisinungaling si Carla nang sabihin niyang may iba ng ama ang aming anak. Nagtanong-tanong na ako sa mga kapitbahay nila. At wala silang alam na asawa ni Carla dahil nanganak siyang dalaga. Ano tong nangyayari sa buhay ko?
magpakalasing ako. At mas maganda nang mamatay na lang ako para matapos na rin ang aking paghihirap. Talagang walang yang lalaking yun. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya tinatantanan. Kaya nga, nagsinungaling na ako sa kanya na may asawa na ako. Na may ibang ama ang anak ko at wala siyang karapatan sa kanya. Nasabi mo sa kanya yan? Opo, Nay. Gusto kong matapos na ang lahat sa amin. Gusto kong magkabalikan sila ng asawa niya. Sana nga ay matapos na. At higit sa lahat, Mama, ayaw kong guluhin nila ang anak ko. Pero siguradong hahanapin niya ang ama niya paglaki niya. Kung kailangan na sabihin kong patay na ang ama niya, gagawin ko yan. Ano? Opo, Nay. O sabihin kong iniwan niya kami nung pinagbubuntis ko pa siya. At hindi ko na alam kung saan siya naroroon. Pasensya ka na, Carla. Kung hindi ko magawa ang pangako ko sa iyo, na hindi na kita guguluhin pa. Pero huli na to. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Lalo na sa bata. Nang sa ganon, hindi siya maguluhan. Pero gusto ko sanang kausapin ng bata bago ako umalis. Pero huwag na lang. Ayaw kong gambalahin ang isip niya. At isa pa, hindi ko gustong may alitan na mangyari sa amin. Nanggaling pala dito si John, Carla. Opo, Nay. Hindi niya ako tinitigilan. At ano ang plano mo? Bata pa ang anak mo. Huwag mo sanang isara ang puso mo sa pag-ibig. Huwag mong sabihin na si Remo pa rin ang nasa puso mo. Matagal ko na po siyang nakalimutan. Dahil binigay ko na lahat ang oras ko sa anak ko. Pero karapatan mo pa rin ang umibig, anak. Ngayon pa, na malaki na ang anak ko, hindi na siguro. Sapat na sa akin ang anak ko na siyang nagbibigay pagmamahal sa akin. Hindi ka ba lalabas, Ella? Hindi na, ate. Malamig sa labas. Oo nga. Malamig dahil winter na. Tama ka, ate. Kumusta na pala kayo? Naka-move on ka na ba? Medyo. Pero hindi ko alam. May mga panahon na naaalala kong mga masasayang araw namin na magkasama kami ni Remo. Naintindihan kita. Talagang kanyan. Dahil ilang taon din kayong nagsama ng asawa mo. Ilang taon na rin ang lumipas, ate. Pero hindi ko alam. Dahil bigla-bigla na lang sumasagi sa isipan ko si Remo. Well, maintindihan kita dyan. Hindi ko alam, ate, na kahit anong galit ko sa kanya, unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Ella, Dahil nasabi ko sa sarili ko, anong mapapala ko kung habang buhay ko siyang kinasusuklaman? Masasaktan at maguguluhan lamang ako. Kaya pinapaubaya ko na ang lahat sa may kapal, ate. tama yan. Maganda kung ganyan. Pero paano pala si Mark? Nakita kong desidido naman siyang manliligaw sa iyo. Ate, Di ba tapos na rin ang annulment ninyo ng asawa mo? hindi pa ako nakakapagdesisyon, ate. Kahit na nakikita kong desidido si Mark.
Alam mo, hindi masabang buksan mong muli ang puso mo sa pag-ibig. Hindi kasi maalis sa isipan ko ang mga masasakit na alaala, ate. Na mangyayari muli ang nangyari sa amin ni Remo. Kung ganon, sabihin mo ang lahat sa kanya. Kung matanggap niya ang nakaraan mo, o di maganda. Pero gaya ng sinabi sa akin ni Papa, bawat lalaki, ang isang rason kung bakit sila nagpapakasal ay dahil sa gugustuhan nilang magkaroon ng anak. Pwede. Totoo din yan. Pero gaya ng nasabi ko sa iyo, Ella, sabihin mo ang lahat. Lahat ng totoo sa kanya. Kung talagang mahal ka niya, matanggap niya ang katotohanan. Ate, Diyan mo makikita kung ibibigay niya ang lubos na pagmamahal na walang kondisyon. Girl, I need you. I need your love. Ikaw? Opo, Itay. Bakit nandito ka? Gusto ko sanang kumustahin kayo. At tanungin kung dumating na si Ella. Hindi ba't hiwalay na kayo? Ano pa ang rason mo? Pasensya na kayo, Itay. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isipan ko si Ella. Kung sana mabigyan ako ng pagkakataon ay Para ano? Kung binabalak mong magkakabalikan pa kayo, wala na. Dahil maliban sa hiwalay na kayo, may iba na ring nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. ano, Isang lalaki na alam niyang umintindi at nakatanggap sa kung ano ang naging nakaraan niya. Na kahit hindi niya ito mabigyan ng anak, ay mahal pa rin niya ito. Itay. Hindi parang ikaw. Mahina ka. Hindi ka nag-iisip. Kasalanan ba niya kung hindi ka nito mabigyan ng anak? Sana naintindihan mo siya. Aminin ko po, Itay. Malaki ang naging kasalanan ko. Pero, hindi pa huli ang lahat. Magbabagong buhay ako. Hindi ko sisirain ang buhay ko dahil sa nagawa ko. Sa nangyayari sa akin, subukan kong lumayo. Baka sakaling pala rin ako sa Canada. Pero, teka, di ba't naroon sa Canada si Ella? Hindi ko alam ang magiging tadhana naming dalawa. Pero, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Balang araw, magtatagpo pa rin ang landas namin ni Ella.
Kamusta na kayo dyan, Papa? Wala ba kayong planong magbakasyon dito? Pinag-iisipan ko pa. Pero kakausapin ko muna si Nathan bago ako umalis. Magbakasyon na kayo, Papa. Oo, Iha. Pupunta ako dyan. Oo nga pala. May balita ako sa iyo. Ano yon, Papa? Nagpunta dito si Remo. Tinatanong ka. Ano? Hindi ka pa daw niya nalimutan. At napansin ko, parang gusto niyang makipagbalikan sa iyo. Ano? Isa lang panaginip yan, Papa. Hindi yan mangyayari kailanman. Sinabi ko na may iba ka ng mahal. Ano? Pagpasensyahan mo na kung nagsinungaling ako, Iha. Kayo naman, Papa. Napansin ko pala ang kalungkutan sa kanya. Kasalanan din niya, Papa. Ama ka, Iha. At nagpapasalamat ako dahil nakamove on ka na. Opo, Papa. Lalo na't may trabaho ako dito. Kaya yan ang nagiging pampalipas ko ng oras sa mga masasakit na nakaraan. Maganda yan, Iha. O sige, see you soon. Bye. Bye, Papa. Nangihinayan ako sa relasyon namin ni Remo. Pero, hindi naman ako naging mahalaga sa kanya. Hindi niya pinanghawakan ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Naging mahina siya. Dahil makasarili siya. Tumawag pala si Itay, Ella. Oo, ate. At pupunta raw siya dito sa Canada. Maganda kong kanyan. Oh, may humintong sasakyan sa malapit. Baka si Mark yan, ate. Niyayaya niya kasi akong manood ng concert. Ah, ganun ba? O di, pagbigyan mo naman. Sige, ate. Papasukin mo siya at magsishower lang ako saglit. Napapansin ko masaya ka, Ella. May karapatan din naman akong sumaya, di ba, ate? Tama ka. Walang magandang mangyari sa buhay mo kung lagi mo lang iniisip ang nangyari sa inyo ng asawa mo. Tama ka, ate. Ang mga pinagdaanan mo ay pagsubok lamang. Kailangan mo lang tatagan ang sarili. At nagpapasalamat ako at nandyan si Mark. Ang tulong niya para makalimutan ko si Remo. Tika, matanong ko nga lang. May namamagitan na ba sa inyong dalawa ni Mark? Wala pa, ate. Gusto ko po siyang makilala ng lubusan. Buti naman at nakalimutan mo na ang nakaraan, Carla. Lalo na kay Remo. Oo, Nay. Pero, may problema ako. Ano yun? Hindi ako tinatantanan ng isa sa mga nanliligaw sa akin. Ano? Hindi ko nga alam kung tanggapin ko ang pagmamahal niya. Kasi, nangako naman kasi ako sa sarili ko na ibubuhos ko ng ang lahat ng atensyon ko sa pagmamahal ko sa anak ko. At nagpapasalamat ako dahil hindi na nanggugulo si Remo. Siguro, nakabalikan na sila ng asawa niya. Magpasalamat ka at nalagpasan mo ang malaking pagsubok sa buhay mo. Girl, I need you
your love. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Palayain mo na sana ako. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Kept that love alive. I can't